So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video, pag-usapan natin ng Itel Villiaon V50s. Ano ba ang pwede natin makonsider na top features nitong smartphone na to? Even though mura lang siya, tara pag-usapan natin. So ayan, for today's video mga idol, pag-uusapan natin ng isa sa pinakamura, pinakasulit na smartphone na pwede natin makonsider ngayon 2026, which is the Itel Villiaon V50s. So again, quick reminder lang, etong si Villiaon ay isang parang sub-brand ng Transsion, pero under Itel siya ngayon. Pero parang sabihin na natin yung Xiaomi Redmi, di ba? Ngayon parang iniwalay ni Xiaomi yung Redmi. Yung iba, hindi nila alam yung Redmi part ng Xiaomi. Ito naman, Villiaon siya, pero part pa rin siya ni Itel kasi nasa under Itel store po itong Villiaon V50s. So, another brand mula sa Transsion. And yun, very affordable lang itong smartphone na to. Usually, pwede siya makuha at around 3,000 to 4,000 pesos with 3 variants to, I think. Meron tayong 32GB, which is all at yun. Huwag nyo nang kunin yan. Meron tayong 4GB at 3GB of internal storage. So, syempre dito sa video natin, pag-uusapan natin kung ano ba ang magandang features din na pwede natin makonsider dito sa Villiaon V50s sa kanyang presyo. Again, binibase natin siya for its SRP, hindi po sa overall specification yung narinig nyo ay pangit to ganito. Pero magkano nyo ba siya nakuha, di ba? So, yan yung isang importante pag bibili kayo kung magkano nyo nakuha yung device. Sabi nila, G100 pangit, G99 to, ganito. Magkano ba nakuha? Kung nakuha mo ng 14,000, 15,000, talagang sasakit ulo mo dun. Pangit talaga yun. Pero pag nakuha mo siya ng 6,000, 5,000, reasonable po yung mga ganyan. Always check kung magkano nyo siya nakuha bago nyo i-judge ang specification ng isang device. Especially for this kind of smartphone. Always manage your expectation when buying a device kung magkano nyo lang sila nakuha. Pero syempre dito sa video natin, i-discuss pa rin natin yung mga pwede natin makonsider na top features nito si Villiaon V50s. Unang lapagan na natin dyan, RAM. Again, ang RAM nito, pinakamataas is 4GB of RAM. I think yan ay isang magiging top feature nitong smartphone na to. Kasi, in today's time, 10,000 pesos, 12,000 pesos, may nakikita tayong 4GB of RAM. Ito, 3,000 to 4,000 pesos, naka 4GB of RAM ka na. Pero ito pa rin ang aking quick reminder. Huwag nyo nang kunin yung variant na to na 32GB. Huwag na. Even the 3GB of RAM, huwag na. Kunin nyo yung 4GB of RAM at least, and yung 64GB of RAM at least, diba? So, yung 64GB loads, paano ba yan? Wala na ako malalagay dito 64GB. Totoo naman Pero again, syempre, yan lang ino-offer. I think, may ino-offer ata tong... Hindi, wala siyang ino-offer na 128. So, kailangan nyo talaga pagkasyahin doon sa 64GB. Pero magandang balita, expandable naman ang kanyang storage. So, sa expandable storage, yun na nalagay. Yung mga files, photo, videos nyo. Yung 64GB na yung mga application and games. Pero again, I will not recommend this for gamers. Kung ang pinaka-perspective nyo when buying a smartphone is gaming, definitely tanggalin nyo na sa listahan nyo to. At uulitin ko mga idol, kung gaming din lang naman ang inyong bibilin, kailangan nyo talagang mag-budget ng pera. Okay? Kung 3,000, 4,000 na paglalaro kayo, anong trick mo? Diba? Wala na po tayong mabibiling gaming phone sa presyo na 3,000 to 4,000 pesos ngayon. Lalo nang price hike na ang karamihan ng mga smartphone brands today. Bukod tanging Transsion talaga ang pinipilit maging mura mga smartphone sila, pero sila ay nawawalan din ng choice, medyo pumapangit din ang ibang specifications nila. So dito sa Itel Villiaon V50s, pwede lang siya for a secondary smartphone, for working phone, business phone, email phone, lahat. Diba? Kung gagamitin nyo to as a primary smartphone tapos heavy user ka, huwag nyo nang balakin. Okay? So, nire-recommend ko lang to
sa mga consumers na very, very light lang ang ginagawa sa smartphone dahil medyo mababa ang kanyang processor. Yun lang naman. And of course, the storage. Android 15 Go Edition siya, which is very, very disappointing. It's not a big feature, pero nakaka-disappoint lang na Android 15 pa rin siya. Pero no worries, ang Android 15 naman po, matagal po yan magiging reliable sa market. Matagal po yung ma-update ng mga applications, kaya no worries naman about dyan. Isa pang magandang siguro ma-offer ng Videoon ng V50s is the camera performance. For its price ulit, again for its price, maganda naman camera niya. Kaya niya pang talunin yung Poco C71 and Xiaomi Redmi A5 na meron 32 megapixel o parang nagiging ganun yung level niya. So, even though meron siyang 8 megapixel camera, kumbaga for its price, reasonable naman po ang kanyang mo-offer. Next is design. I know it's a big feature, pero design napakaganda rin naman. Honest, para siyang nag-resemblance sa Poco M7. Maganda yung overall design ng Itel Videoon V50s. Kumbaga may dating. And karamihan din naman ng consumers when buying a smartphone, ang una nilang kinukonsider when buying is of course design and aesthetic. So yun mga idol, yung kanyang mga top features lang naman. Real talk, konti lang, konting-konti lang talaga mga idol. So syempre, always expect kung magkano nyo lang siya nakuha. Sulit din naman, kasi usually ang mga consumers natin, naghahanap ng smartphone na pangtawid lang nila sa pangangailangan. Of course, for example, kailangan lang nila ng pangtrabaho ng smartphone at meron lang silang specific budget, ayan, may ma-offer po ang Itel para sa inyo na smartphone na pasok sa inyong bulsa. And syempre, yung kanyang battery, ang pinaka nakaka-disappoint lang dito, it's 4,000 mAh battery capacity, which is very, very, very low, diba, in today's time. So always manage your expectation when buying this smartphone. 4,000 mAh battery capacity, kumbaga, ang minimum na dapat nang i-consider natin, at least for a budget device, 5,000, diba? So, 4,000, nasahan nyo na hindi, mga isang araw nyo lang siya gagamitin and slow charging siya. Pero again, mga idol, for its price, 3,000 to 4,000 pesos, pwede na natin makonsider ang Itel Videoon V50s. It is not perfect for gaming. Pwede siya for casual things. And kumbaga, pwede na rin natin siya magamit sa pang-araw-araw natin. Kung gusto nyo to, interested kayo, meron tayong ma-offer na link. Tap mo yung video, view products, may shopping button dito, mura at bagsak presyo na makukuha ang Itel Videoon V50s. At syempre, pag galing kayo sa link natin, may exclusive pang discount voucher na naghihintay para sa inyo na up to 1 to 2,000 pesos off. So, grab yours now. Hanggang ino-offer pa to ni Itel ng sobrang mura kasi nawawalan din to ng stock kasi sobrang benta. At ulitin ko again mga idol, don't buy the 32GB or even the 3GB of RAM. Kunin nyo na ang 4GB64. Yan ang possible na pwede nyo talaga magamit sa kanyang presyo na 3 to 4,000 pesos. Nagmamahalan po lahat ng presyo ng smartphone. Kaya ma-appreciate natin ng mga ibang brands, may ino-offer pa rin sila kahit paano na sobrang mura. At perfect din naman to for navigating kasi when it comes sa kanyang screen, malaki rin naman at yung refresh rate niya is bagay rin naman for its price. So, no worries, navigating, scrolling, lahat kayang-kaya niya naman, pero uulitin ko ulit baka bilhin nyo Kataksyon. Ulitin ko hindi po siya pwede for gamers. Nakakalaro naman tayo ng ML, Honor of Kings, and even COD. Pero mga AAA games, it's a big, big no-no. Okay? So again mga idol, hopefully nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng Itel Videoon V50s. Dahil ngayon, dito sa ating link, exclusive po ang ating discount voucher. Pwede nyo makuha to ng sobrang mura lang. At again, cut action. At kung gusto nyo makita ang gaming performance nito, meron tayong ibang video niya. Meron tayong ibang video dyan, i-check nyo na lang.